As the Savior was walking up Calvary's hill, all the birds stopped their singing, the leaves stood still. All the flowers in the fields bowed their lovely head, while the Savior to Calvary was led. Tell me why, oh tell me why, did Jesus die on Calvary? Tell me why did he suffer such agony? For God so loved the world that he gave his only Son, and that is why Jesus died for you and me. Amen? They put nails in his hands, pierced his precious side, and the pain was so great that tears filled his eyes. Yet he spoke not a word till the last breath he drew. Then he prayed, they know not what they do. Tell me why, oh tell me why, did Jesus die on Calvary? Tell me why did he suffer such agony? For God so loved the world that he gave his only Son, and that is why Jesus died for you and me. For God so loved the world that he gave his only Son, and that is why Jesus died for you and me. Amen? Nami kay paminawon. Mga higala nga kita gihigugma sa Ginoo. Amen? Bisan tuod nga wa nato nabati ang gugma sa uban nga mga tao, at least kay baluta nga ang Ginoo nahigugma sa atoa. Busa ikaw, no, ayaw pag kinabuhi nga, ayaw pag kinabuhi diri sa kalibutan nga kanang murag wala kay kaning purpose. Kay God loves you, and because He loves you, higsoon, naagid siya purpose sa imong kinabuhi. Amen? Be happy sa imong kinabuhi. Always nga magmadasigon kanunay. Labi na kung ikaw, mga higala, nakadawat ka na sa gugma sa Ginoo. Kung wa pa nimo nadawat ang gugma sa Ginoo, sama sa kong giingon sa inyong tanan, palihog mga igsoon, dawatan ninyo ang grasya sa Dios. Para na sa imuha. Amen? Para na sa imo. Ang katong gibuhat ni Lord Jesus Christ, katong nagpakamatay siya sa cross para to sa imuha. Para to sa imong sala. Kaya kung wala niya to gibuhat sa imuha, karon mga higala, kung namatay ka karon, impyerno na ka. Pero kay nagpakamatay siya sa imuhang sala, all you have to do is receive His gift of salvation. God has given us eternal life, and that life naadiha sa iyang anak na si Ginoong Jesus. Amen? I thank God way back February 26, 1998, no? Mao na ang kanang adlaw sa akong kinabuhi nga akong giabrihan ang akong kasing-kasing ug akong giimbita si Ginoong Hesukristo sa ako ang kinabuhi. I accepted Him as my Lord and Savior. Sukad gyud atong adlaw hangtod karon nga gabi. Luwas gyapon ko
anak gyapon ko sa Ginoo. And anytime nga kwaon ko sa Ginoo, I know for sure that I will go to heaven. Kay ang Diyos nga nagluwas sa kuha, dili siya bakakon. He is faithful that promise. Amen? Salamat sa Ginoo. Karon nga gabi, nakoy hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog. I will not promise to you nga ako aning tiwason o humanon ang kaning mensahe because this is a long message. Gusto po na ako ni iwali, Lord willing, karong Sunday. And kung dili mahuman karon, akong ipadayon karong Sunday mga higala because nakita nako gikan sa ako ang pagtuon sa pulong sa Dios ang gahom sa obedience. The power of obedience. Did you know that obedience to the commands of God has power? Luke chapter number 6 mga igsoon. In Luke chapter number 6, tanaw na to diri sa versikulo 46. Magbasa ta sugod sa verse 46 down to verse number 49. And ang word of God nagsulti din him, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my sayings, and tanawang sunod nga mga pulong, doeth them. I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Let's jump to Hebrews chapter 12 verse 27. One verse only. And from this verse we read, and this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. So ato ang tanawon gikan sa pulong sa Ginoo karon nga gabi, kung kinsan ning mga tao nga bisag uyugon, dili sila matumba, dili maguba, apan magpabilin. Amen? The message tonight is the power of obedience. Father, we thank you and we praise you. I pray, be with us as we listen to thy word. Help your servant as he deliver your word. Fill him with your Holy Spirit. Intervene to our church. Speak to everyone nga makadungog sa imong pulong karon. Use this message to transform our lives and to make us obedient Christians. Thank you, Father, for giving us the privilege to worship you through thy word. Lord God in heaven, we praise your name this evening. In Jesus' name, Amen. Salamat o magalingkod na kamong tanan. Kinsa dinhi sa inyo ha, karon nga gabi that you want to be unshakable. Nga bisag unsay mga moabot nga bagyo sa imong kinabuhi, dili ka matarog. Amen? You want to be unshakable? You ask me how to be unshakable in a shakeable situation. Kaya ang situation ako karon pastor, shakeable man kayo. Na ako'y mga problema karon.
na ako'y mga pressure nga ginatubang karon, na ako'y mga giants sa akwang kinabuhi karon. Grabe ang mga temptation nga ning atake sa akwang kinabuhi. I am in a shakeable situation, but how to be unshakable? Higala ang gitubag ba no sa ato ang Ginoong Hesukristo, in order to be unshakable, you just have to obey the word of God. You know, life is all about obedience or disobedience. Isip usa ka mga katawhan sa Dios, whether you like it or not, ang Ginoo naa siya'y mga rules sa atoa. Naa siya'y mga ginatawag nga mga commandments. And we will be judged by our obedience or by our disobedience. You know, most people did not see the importance of obedience. Daghan pud sa mga tao karon mga higala nga wa nila nakita ang consequence sa disobedience. You know, daghang mga Kristohanon karon nga dinhi sila naglisod nga area sa ilang kinabuhi. Unsa na nga area, pastor? Sa area sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. In fact, mga higala, kung imong tanawon karon o kung imo lang obserbahan, mas daghan gyud bihag disobedient ka mga tao kaysa sa mga obedient ka nga mga tao. Yes or no? Ang mga batanon, bisag, bata pa ni sila, they learn to disobey. Nga naman, naa sila'y ilahang kaugalingon nga rules sa ilang kinabuhi. Dili ka nang, kinaiyag yun sa tao, mga igsoon nga mo obey sila aning mga naay authority. But God wants us to follow obedience, mga higala, because there is power in obedience. Amen? In 2 Corinthians chapter number 10, in verse 3, hangtod sa verse number 6, nagingon din ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, sa 2 Corinthians chapter 10, in verse number 3, the Bible says in verse number 3, kay bisan nga kami naglakaw diha sa unod, kami wala nakigubat subay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili unod nun. Apan gamhanan, pinaagi sa Dios ngadto sa pagkahugno sa mga kota, nga nagalumpag sa mga panghuna-huna, ug matag hataas nga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa kahibalo sa Dios, ug nagadala ngadto sa pagkabinihag sa matag panghuna-huna ngadto sa pagkamasinugtanon ni Kristo. God wants every thought, mga igsoon, to obey the word of Christ. God wants our will, our thought, life nga atoa kining i-yield, mga igsoon, diha sa mga mando sa atuang Ginoong Hesukristo. You know what, mga igsoon? There are many people who are disobedient right now. But how do you rebuke aning mga disobedient ka mga tao? Paano nato sila matabangan sa ilang pagka-disobedient? We can help them through our obedience. You see, if we obey the Lord, mga higala, diha nato sila ma-rebuke. Amen? Diha nato may pakita sa ila, mga higala, kung unsa ka maayo nga magtuman ang usa ka anak sa Dios diha sa iyahang pulong niya. Amen? So your disobedience will punish you, or you will punish disobedience by your obedience. You see, disobedience will destroy your life. Sama sa atong nabasa kaganina, mga igsoon, sa Lucas kapitulo 6, versikulo 49, tanawan ninyo balik ang pulong sa Dios. Sa giingon sa atuang Ginoong Hesukristo dinhi sa Luke chapter 6, in verse number 49, apan siya nga nagapaminaw ug wala nagabuhat. It's very important nga kung kita maminaw ta, buhato nato unsa ang atoang nadunggan.
Kaya ang Ginoo mga higala, mas kampante siya sa ato ang pagtuman kaysa kanang maminaw lang ta. Ang Diyos gusto siya nga maminaw ta. Pero mas interested ang Ginoo mga higala sa ato ang obedience. Kaya na mga tao maminaw sila pero di man nila tumanon. Ang gusto sa Ginoo nga kung kita maminaw, human sa atong pagpaminaw, buhaton nato. Amen? But he that heareth and doeth not, apan siya nga nagapaminaw ug wala nagabuhat, nahisama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga walay patukuranan ibabaw sa yuta. You see, ang usa ka tawo nga wala nagatuman, sama siya sa usa ka tawo mahigala nga walay pundasyon sa kinabuhi. Kaya ang pulong sa Dios mao ni magpalig-on sa imuhang kinabuhi. Mao ni pundasyon sa imong pagtuo nimo. Gusto ka malig-on, gusto ka mubarog sa panahon nga nay mga bagyo nga moabot sa imong kinabuhi, importante nga imuhang i-exercise mga higala ang imuhang pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios. Importante imuhang i-practice ang kanang obedience nimo diha sa Ginoo. Amen? Kung gusto ka nga dili ka maanod mga higala sa balod, kung gusto ka nga dili ka kung gusto ka mayala, dili ka mawala mga igsoon, dili maguba ang imong kinabuhi, you must obey God. Kay gingon diri sa Biblia, kung ikaw maminaw lang ug dili ka mubuhat, ikaw sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga walay patukuranan ibabaw sa yuta, nga batok niini ang sulog mihapak nga kusog ug diha-diha kini napukan. Ug dako ang kadaot ni ana nga balay. May kadaot nga makita sa imong kinabuhi if you disobey the word of God. Amen ba? Disobedience will destroy your life, but obedience will give us foundation. Kay kana ang gisaad sa atuang Ginoong Hesukristo. Siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod og usa ka balay ug mikalot og lalom ug mipahimutang sa patukuranan diha sa usa ka dakong bato ug sa diha nga ang baha miabot, ang sulog mihapak nga kusog ganha ni ana nga balay ug kini wala nauyog. Amen? Kay kini gitukod diha sa usa ka dakong bato. Pag ikaw naka-learn ka nga mag-obey sa pulong sa Ginoo, malig-on ang imong kinabuhi. Daghan kayog mga young people karon nga huyang ang ilahang kinabuhi. Naay mo abot nga mga tentasyon sa ila, dali sila mo sabay, dali sila mo yield sa mga tentasyon. Ngano man mga igsoon, walay pundasyon ang ilahang kinabuhi. Importante nga mahimo kang rooted and grounded sa pulong sa Ginoo. Pero mahitabo lang na kung unsa ang imong nadunggan o ang unsa ang imong ginapaminaw imuhang ginatuman nimo. Amen. Now, how many of you here have problems? I believe kitang tanan diri na ay problema. Nakakitay problema sa pamilya. Usay kasagaran na po tayo problema sa financial. Na tayo problema sa atuang personal nga kinabuhi. Kay balo ba mo kung unsa ang tambal anang mga shakening moments nimo mga igsoon? Kanang panahon nga naay mga problema nga moabot sa imong kinabuhi, ang tambal ana, ang remedy ana kay obedience lang. Just obey everything that you know from the Word of God. Kanang mga nahibaw-an nimo nga gisugo sa Ginoo sa imo, kanang mga nahibaw-an nimo nga gipabuhat sa Ginoo para sa imo, tumana lang na mga higala, buhatan na siya, ug sa panahon nga naay problema mo abot sa imong kinabuhi, dili mauyog ang imuhang, dili ka mapukan sa panahon na ay mga problema mo abot sa imong kinabuhi, because ang imuhang obedience maoy nakapalig-on sa imong kinabuhi. How many of you here want to experience the power of obedience?
What will it take for us so we can give glory to God? According sa gisulat ni Isaiah in chapter 1, verses 18 to 20, moadto ta kadali diha mga igsoon, sa Isaiah chapter 1, verses 18 to 20. Ang pulong sa Ginoo nagsulti din sa tuwa in Isaiah chapter 1, verses 18 to 20, dali karon og magrason kita. Nagaingon ang Ginoo, bisan ang inyong mga sala ingon sa iskarlata, sila mahimo nga puti ingon sa esno. Bisan sila mapula sama sa crimson, sila mahimong ingon sa balahibo sa karnero. 19. Kung kamo magmatinguhaon, if ye be willing and obedient, kung kamo magmatinguhaon o magmasinugtanon, kamo makakaon sa maayo sa yuta. Unsa man ang makakaon ka sa maayo sa yuta? Blessing ka na mga higala. Kay balo ba ka nga ang bunga aning pag-obey nato sa Ginoo kay panalangin? Because God delights in obedience. Those who obey His commands will be blessed by the Lord. So sila nga willing nga musunod sa kabubuton sa Dios, sila mga higala nga nagtuman o nag-obey sa iyang mga mando, sila ang makakaon sa maayo dito sa yuta. Amen? Sila ang panalanginan sa Diyos. It's very sad nga daghan kaayog mga tao karon nga wala nila na-realize. Sama na sa akong giingon sa inyo mga higala, ang Ginoo lang ang magpanalangin sa tao. Pero naay kondisyon, naay requirements ang iyahang blessing. I-bless ka kung mo-obey ka. Amen? Pag mo-obey ka, gi-promise sa Ginoo that His blessings will overtake your life. That's His promise. And God wants you to enjoy His blessings while nakakapadiri sa kalibutan mga higala. Pero ang gingon sa Ginoo, kung willing ka, kung mo-obey ka sa iyaha, you will eat the good of the land. You will be satisfied with His resources, mga igsoon, if you learn obedience in your Christian life. So what will it take for us so we can give glory to God? We can only give glory to God if we obey Him. Kung ikaw mutuman ka, magmasinugtanon ka diha sa Ginoo, diha ka makahatag og himaya sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang makapahimaya sa Diyos, ang kanang mga ning sugot, ning tuban sa iya, ning sunod sa iyang pulong. If you disobey mga igsoon, God will be grieved at your life. He will be grieved in your life, mga igala. That's why katong mag-disobey, dili to sila panalanginan sa Diyos, tungod kay napungot ang Ginoo sa ilaha. You know why God is angry? And you know why God will be grieved kung mag-disobey ta? Tungod kay kung mag-disobey ta mga igsoon, gibutang nato ang atoang kaugalingon sa usa ka posisyon, nga dili para sa atoa. Kay kung mag-disobey ta, ato ang mga igala gitawag ang atong kaugalingon nga mura na pud ta og Dios. Kaya nga naman, ang ato mang kagustuhan ang gisunod nato. Dili man ang iyang kagustuhan. Amen? Did you know that God is aware of what we want in our life? But He has a different, He has a different will for our lives. Kita may natay mga butang sa atong kinanga gusto nato buhaton. Pero pag atong pangutanon ang Ginoo, Lord, kani ako ang gusto buhaton, gusto ba nimo ni para sa ako? And God will say to us, dili. Lahi ang akong gusto nga ipabuhat para sa imo.
So naay mga things mga igsoon nga ipabuhat ang Ginoo sa ato nga against siya sa atuang will. Pero ginatesta sa Ginoo kung unsa bagyud ta ka-submissive sa iyahang authority. Amen? Muna mga higala nga ginababagan sa Ginoo ang atoang mga gusto nga buhaton to test our humility. Kung kita nagpaubos bagyud ta sa Dios or kung kita nagpasakop bagyud ta diha sa Ginoo. You see, ang tarong nga Kristohanon, bisan mga higala nga nasa'y gusto nga buhaton sa iyang kinabuhi, if he knew nga dili kani ang gusto ipabuhat sa iyahang langitong amahan para sa iyaha, willing niya ipadaplin, iset aside ang iyahang gusto nga buhaton o iyang buhaton unsa ang gusto ipabuhat sa Ginoo para sa iyaha. Mula pag makita sa Ginoo igsoon nga ikaw nagmasinugtanon ka sa Dios, and ang Dios kay balo siya na kay lahi nga gusto buhaton sa imong kinabuhi, pero imo jung giuna ang gusto ay ang gusto sa Ginoo para sa imuha, diha ka panalanginan sa Ginoo. Kay nakasulti ang Ginoo nga ako gyud ay ang iyang Dios. Amen? Ingon ana na mga igsoon. That's why ang Dios ang susi, if ye be willing and be obedient, you will eat the good of the land. Amen? But what is the opposite of willingness and obedient, mga igala? Let us continue reading in Isaiah chapter 1. In verse number 19 and 20, the Bible says, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. What is the opposite of willingness and obedience? Verse 20, but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Igsoon, walay panalangin, basta kita, musupak ta diha sa Ginoo. Amen? So ikaw papilion sa Ginoo sa man mo. Nasa imuha. Pero ang Ginoo kay balo mong gid siya mga igsoon sa mga tao. Walay problema ang iyang mga katawhan nga magtuman sa iya basta kana nga mga katawhan niya adunay gugma sa iya. If you love God, you will have no problem of obeying His commands. Amen? The reason mga higala, nga nung naay mga uban nga mga tao, dili sila mag-obey tungod kay gamay lang, kulang pa ang ilang gugma para sa Ginoo. So check nato ang atong gugma para sa Ginoo. So i-challenge ka sa Ginoo karon, obey or dili. It's a challenge of your will. Karon ang question, unsay imong pilion? Unsay imong pilion? Mo obey ka or mo refuse ka? Mo obey ka o magrebelde ka? You see, ang problem mga igsoon, ang mga tao ganahan sila og request. Pero dili sila gusto, dili sila ganahan og mga requirements. Tama? Let me say this. Every time you walk on the path of disobedience, kay balo ba ka pag magsugod na kaglakaw diha sa dalan sa pagkadili masinugtanon, diha na ka mabutahan. Did you know, kanang mga tao, mga Kristohanon nga naglakaw sa disobedience, mga igsoon, dili na nila makita ang ilahang mga mali. Makuan na sila, mabutahan na sila. Every time you walk on the path of disobedience, your eyes will be blind of the future consequence of what
you are doing today. Amen. You will fail to see the destructive influence and the powerful consequence of disobedience. Sama nga ang ato ang pagsunod sa pulong sa Ginoo na siya consequence. Ang consequence is blessing. Ang disobedience po na siya consequence. Kamo mga young people, kung dili mo mag-practice og obey sa Ginoo, naa na siya'y kanang bunga sa inyuhang kaugmaon. Kay balo ba mo nganong naay mga batanon karon nangamatay na? Tungod kay nagrebelde sila in the first place. Ayaw ninyo i-practice, i-exercise ang pagka-rebellious. Una sa Ginoo, ikaduha sa inyong ginikanan. Kay kung mag-practice mo ana, magbunga na siya kadaot sa inyong kinabuhi ug sa inyong kaugmaon. Gihigugma ka sa Ginoo. Ang Ginoo na siya nindot kayong plano sa imong kinabuhi. Apan maguba lang na kung magrebelde ka sa iyahang kabubuton. Busa karon, kung nadunggan nimo ang pulong sa Dios, o ang Dios nagsulti sa imuha, ayaw na buhata, ayaw gyud buhata. Kung ang inyong mamagpapa na isugo sa inyuha, tuman gyud. Amen. Kung naa sila mga pahimangno sa inyuha, paminaw gyud. Ayaw og sukol sa inyong mga ginikanan. Kay ngano man, para na sa imong kaayuhan. Amen? Church members, mga Kristohanon diri, kung kita walihan sa pulong sa Ginoo, maminaw gyud ta. Ug dawaton nato ang pulong sa Ginoo kay para na sa ato ang kaayuhan. Kung gusto ta nga mahimong maanindot ang atong kaugmaon, we must learn obedience in our Christian life. Because the power of obedience, may gala, is very strong. Mas kusgan siya kaysa sa mga bagyo sa kinabuhi. Mas dako siya kaysa sa mga higante sa atong kinabuhi. If you practice obedience in your life, mga igsoon, bisag unsa pa kadako ang imong problema, magpabilin gihapon ka nga barog diha sa imong kinabuhi. Tungod kay tungod mga higala kay ang pulong sa Ginoo gamhanan siya nga naa diha sa imong kasing-kasing og sa imong kinabuhi. Amen? Kay balo ba mo, ang pulong sa Ginoo lang may makapalig-o nato. Kung wala ang pulong sa Ginoo, ning abot sa atong kinabuhi, o kung wala ang pulong sa Ginoo, magpuyo sa atong kinabuhi, dili man ta makabarog. Dili man ta makasurvive. Dili man ta makalahutay. Amen? Kay ang pulong sa Ginoo mao ni pagkaon sa atong kalag. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya mga higala ang makapakusgan nato. Amen? Nganong na mga uban dali kayo sila naanod. Nganong na may uban dali kayo sila nagstumble. Nganong na mga uban dali kayo sila nahulog ug nadala sa mga tentasyon, may gala. Kay wala sila'y solid nga pundasyon sa ilang kinabuhi. Kay walay pulong sa Dios. Nagpuyo sa ilaha. Importante kay ang pulong sa Dios. That's why ato ni siyang paminawon ug ato ni siyang buhaton. Amen? Igsoon, if you disobey, mawala ang imong spiritual eyes. Mabutahan ka. Muna na yung mga uban, no? Abi nila, okay lang ang ilang kinabuhi. But ang Diyos, nagsulti siya may gala, nga later mga igsuon, mapukan sila. Higala, sultihan ta mo, it is better to obey now
than to be destroyed later. Amen? It is okay, mahigala nga, karon ba noon, nag-suffer ka tungod sa imong pag-obey sa Ginoo, but later, mga igsoon, kanang happy na ka. Amen? Because the difference of obedience and disobedience is this. Ang obedience, mahigala, sakit karon pero kalipay siya sa kaugmaon. Lisod karon pero mahigala, pleasure siya sa kaugmaon. Burden siya karon pero blessing siya sa kaugmaon. Maghilak siya karon to kay nag-obey siya sa pulong sa Ginoo pero mag-smile na siya sa kaugmaon. So katong mga ga-obey sa Ginoo may gala karon ga-suffer sila. Pero later in the future sila mga igsoon ang i-bless sa Ginoo. Sila ang nasa taas. Amen. Pero ang disobedience is this. Pleasure karon, pain tomorrow. Pain in the future. Happiness now, but hard in the future. Enjoying now, pero maghilak sa kaugmaon. Mo na nga, makita nato na karon sa atong panahon. Usay ba na ay mga Christian, ma-envy sila, maselos sila. Aning mga uban nga mga Christian nga nag-disobey, it seems as if ang Diyos wala lagi. Mibadlong sila. They're doing things nga dili kanang kahimutan sa Diyos. Yet nga naman nga murag sila hayahay, nga naman nga murag sila happy sila karon. Ako nagasimba ko kanunay. Ako nagapangalagad ko sa Ginoo. Nagauban ko visitation. Naga-soul winning ko pero murag ako man ang nagantos. Higala, okay lang na. Karon lang na. But in the future, may higala, ikaw ibutang sa Ginoo sa taas, ang katong mga disobedient sila ang naana sa ubos. Pili ka mga igso. It's better to obey now than to face the consequence of disobedience in the future. Amen? If you disobey, ang pleasure karon ma-experience nimo. Naay mga Kristohanon karon, mga disobedient Christian karon may gala nga kanang ilahang gimak ang ingon ani. Ingon silotan wa man lagi. Happy man ko, wala may problema. Na ako gibuhat nga dili maayo. I know I disobey. Asa man? Dili tinuod ang pulong sa Ginoo. Kaya balo may gala, the Bible says, for surely there is an end. Amen? Busa ikaw nga nag-obey sa kabubuton sa Diyos, ikaw nga nagsunod kang Kristo, unya nagaantos ka karon, padayon lang igsoon. Don't get discouraged. Keep doing the right thing. Amen? Keep following Jesus Christ, mga higala. Keep winning souls for Christ. Keep serving the Lord. Bahalag nagsuffer ka karon. Bahala mga higala nga, lisod ka karon mga higala. That's part of the process, mga igsoon. And you will see later that all things work together for good to them that love God, mga higala. Later, ikaw nga nagsuffer karon, ikaw ang malipay in the future. Ikaw, mga higala, nga mura ka ng feeling ni mo karon, ikaw ang gitunglo, mga higala, in the future, makita ni mo paano ka i-bless sa Ginoo. Because there's a fruit of obedience, and the fruit of obedience is blessing. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God. Young people, obey now. Ayaw magsuon sa mga uban nga mga young people nga nagrebelde sa ilang mga magpapa, nga nagkinabuhi sa ilang kaugalingon, mga igsoon, nga nagsunod sa ilang kaugalingon, nga lakang sa ilang kinabuhi. Kay muabot ang panahon, if they will not repent, if they don't repent, mga igsoon, they will face the consequence of their disobedience. Pero ikaw nga nagpabilin nga masinugtanon diha sa pulong sa Diyos, even though you are suffering now, you will be blessed in the future. Where is that in the Bible, Pastor? Kana nasa Deuteronomy chapter number 30. Iabli niyo mga Biblia, mga higala. Hapit at amahuman.
Dili lang na ako ni siya tiwason mga igsoon because this is a long message nga gi-prepare na ako. At ito mga higala di sa Deuteronomy. I'm sorry, it's not 30, it's chapter 28. The Bible says in Deuteronomy chapter 28 in verse number 1, "And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee." That's His promise. Ang tanan nga panalangin moabot diha kanimo. And they will overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. And tanawan ninyo mga igsoon in verse number, let's go to verse number 11 because of time. "And the Lord shall make thee plenteous in goods." Ug ang Ginoo muhimo kanimo nga madagayaon diha sa mga butang, sa bunga sa imong lawas, ug sa bunga sa imong dagkong mananap, ug sa bunga sa imong yuta. Diha sa yuta nga ang Ginoo mipanumpa ngadto sa imong mga amahan aron sa paghatag kanimo. 12. Ang Ginoo moabli. Amen. Moabli siya. Nganha kanimo sa iyang mga maayong bahandi. Ang langit sa paghatag sa ulan ngadto sa imong yuta sa iyang panahon, ug sa pagpanalangin sa tanang buhat sa imong kamot, ug ikaw mupahulam ngadto sa daghang kanasuran, ug ikaw dili muhulam, di nakamangutang. Amen. Versikulo 13, "Ug ang Ginoo mohimo kanimo nga ulo, ug dili ang ikog. Ug ikaw mahimo nga labaw lamang, ug ikaw dili mahimong ilalom. Kuniana ikaw maminaw ngadto sa kasuguan sa Ginoo, nga imong Dios, nga ako nagsugo kanimo niining adlaw sa pagbantay," tanawang sunod nga mga pulong, "ug sa pagbuhat kanila." Kung bantayan nimo pag-ayo ang pulong sa Ginoo, o kung imo kining buhaton igsoon, magdala ni og panalangin sa imong kinabuhi. Amen? So pili ka, pain now, but pleasure tomorrow. Hard now, but happiness in the future. Burden now, but blessings tomorrow. Cry now, but you will smile tomorrow. Nga naman, tomorrow mga igsoon, i-bless ka. Kay nag-obey ka karon. Pili ka. Or, ang imong piliyon, pleasure now, but pain tomorrow. Happiness now, but hard tomorrow. Enjoy now, but cry tomorrow. Question, unsay imong pilion? Obedience or disobedience? Amen ba? All disobedient people, mga igsoon, lipay-lipay sila karon. Pero hilak sila sa kaugmaon. Amen? Ang mga obedient, hilak sila karon, pero lipay sila sa kaugmaon. Kinsa diri sa inyo ha? Nga mupili sa obedience karon nga gabi. Pili jud ka. Pili ka, hilak ka karon, bahalag maghilak ko karon. Bahalag burden akong life karon. Kay balom ako, nag-obey ko. Na-burden sa akong kinabuhi karon, nag-listen ko karon because I obey God. I follow Him. But I know nga dili ni magkanunay ako ang kalisod nako. Kay naay gisaad ang Ginoo nga pag mag-obey panalanginan niya. I just have to follow God.
Wala ko ga after sa blessing. Musunod lang ko sa iyang pulong. Kay balo ko, mao ni ang kabubot ng para sa akong kinabuhi. Sundon na lang ako, buhaton na lang ako because I love Him. Ang panalangin, ako na siyang ibilin sa Ginoo. Amen? Pero sundon ako ang Ginoo. Bahalag antos karon, bahalag pubri ko karon, bahalag maghilak, bahalag ahilak ko karon, bahalag bugat akong kinabuhi karon, okay lang na, kay balumang ko. Nga naingunani ko karon tungod kay nag-obey ko sa Ginoo. But I know, magbunga ni siya panalangin tanan sa kaugmaon. Amen? Kaysa ka ng uban, nga naghapi-happy karon, katawa sila karon, abi nila may gala, walay consequence sa ilahang gibuhat, nga dili maayo. But in the future, sila ang miserable. Ikaw ang malipayon. Amen? Idoko nato itong mga ulo, ipiyo nato itong mga mata. Karon nga gabi, magpili gyud ta. Kay nakita nato karon mga igala ang power sa obedience. Ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo, kung ikaw naminaw ug mobuhat, He will liken you to a wise man that built his house upon the foundation of the rock. Kung moabot ang bagyo sa kinabuhi, ug mubangga sa imong balay, dili ka mapukan because your life is founded on the Word of God. Kaya ang pulong sa Dios wala lang nimo gipaminaw apan imo gibuhat. Wala jud ko kay balo kung unsay imong kinaiya basin naa kadinhi karon nga gabi. Nakadungog ka sa pulong sa Dios pero kay balo ka nagmasinupakon ka diha sa Ginoo. Nagmasinupakon ka sa imong ginikanan. Nagmasinupakon ka sa imong pastor. Nagmasinupakon ka sa kabubuton sa Dios. Pwede nimo na usbon karon nga kinaiya. Pwede ka mangayo og pasaylo sa Ginoo o pwede ka maghinulsol. Start being an obedient Christian. Father in heaven, salamat sa imuhang pulong karon nga gabi. Salamat nga imo kaming gitudluan kung unsa ka importante ang pagkamasinugtano namo diha sa imuhang pulong. Nakita namo ang gahom aning obedience. Nakita namo unsay consequence ani, unsay bunga ani sa among kinabuhi. Help us, O God, to be obedient because there are times in our life that we want to follow our own ways. We want to follow our will. We want to do it on our way, not sa imuhang pamaagi, dili sa imuhang kabubuton, Ginoo. Help us, O God, to humble ourselves, to submit to your authority, submit mi sa imuhang authority ug mag-obey mi sa imuha. Lord God in heaven, kung unsay need sa mga tao dinhi karon nga nagsimba, tagbua ang ilang mga espirituhanong panginahanglan, O God. I pray this in Jesus' name. Malindog kitang tanan mga igsoon.